Oh, tingnan mo guys ha. Kung saan nakapwisto yung kaniyang ano guys, yung kaniyang ito guys oh, hindi naka 12 o'clock ang posisyon ng kaniyang jiggle pin. Andito sa 6 o'clock. Tapos nilagyan niya pa ng maraming silikon. Paano iikot ngayon yan? Diyan mo nilagay o tingnan mo kung paano yung pagkalagay guys. Oh, ayun oh. Oh, kitang-kita guys. Hindi naka 12 o'clock ang pagkalagay niya oh. Ayun oh. Nasa 6 o'clock oh. Oh, nakaharap ka sa engine bay. Dito yung 6 o'clock yung pagkalagay niya ng thermostat. Ayan yung jiggle pin oh. Tapos nilagyan niya pa ng nilagyan niya ng silikon. Tangin na, kailangan mabawi siguro ng pira ko eh. Grabe yung pagkalagay niya guys. Kaya hindi uminit kasi mali yung pagkalagay. Ano pa tong nilagay niya oh? Naglagay siya ng ano tong tawag dyan sa nilagay niya? Guma. Okay naman. Tingnan mo guys yung pagkalagay. Oh, mali talaga yung pagkalagay niya. Ito yung juggle pin oh. Ito yung pin na hindi yan dapat nakaganyan. Titingnan mo naman oh. Maling-mali ang pagkalagay ng thermostat, hindi naka 12 o'clock. Ito yan, mali talaga. Hi guys, in today's video guys, isa ko lang tong experiment guys, kasi hindi naman talaga ako marunong mag-ayos ng guys, ng sasakyan. But alam mo guys, gusto ko kasi malagyan to ng thermostat. Nagpalagay ako ng thermostat guys, pero parang mali yung pagkakabit. Ito guys, yung housing ng thermostat guys oh. Ito guys yung thermostat niya. So pinakabit ko to guys. Isang malaking shop guys ang nagkabit niyan. Biruin mo guys ha. Pagtanggal lang nito, dalawa lang screw, 800 yung libor guys. Hindi na kasama yung yung pisa. Yung thermostat, hindi kasamang pisa. Tanggalin lang yan guys, tapos maglagay 800 na yung binayaran ko. Sa kasamaang palad guys, parang hindi yata maganda yung pagkagawa ng mekaniko. Kasi guys, una nito guys, nabasag to. Yung housing ng thermostat guys ay basag. So nabasag yung housing nito, na-crack. Dahil nakita ko kasi guys, yung pag-ikot niya ng screw, parang masyadong niyang ganun, masyadong mahigpit na lang pag-ikot. So nangyari, nabasag, umagos yung tubig dito, umagos yung tubig doon nung pauwi na ako. So ginawa ko guys, ang ginawa ko, bumalik ako sa kanya, sinabi ko sa kanya yung nangyari. Nangyari guys, masyado pang malaking gulo. Dahil alam mo ba guys kung anong nangyari? Ang gusto ng kanilang management guys, na babayaran ko daw yung piyesa na babayaran ko daw yung piyesa na nasira o bibilhin ko daw ng bago. Ayaw nilang mag-replace. Hindi sila magre-replace guys kasi nga for subject for replacement na daw yung katwiran nila, subject for replacement. Pero sabi ko, pag nung tinanggal niya sir, nakita ko negligence ng tao ninyo. Hindi niya dahan-dahang hinigpitan niyang screw. Kahit matanda na yan guys, pag tama lang yung paghigpit mo ng screw, hindi yan mababasa kasi hindi naman yung plastic na agad-agad.
butas nito, hindi ko yan dapat isi-shoulder, dapat liable nyo yan na ano nyo, kayo ang gumawa. Nasa shop nyo yan, malaki kayong shop. Alam, 2 tornilyo lang, 800 kaagad ang babayaran ko. Ito na guys ang nangyari, nakabit na yan, tapos pinaandar ko. Pinaandar ko guys yung sasakyan. Guys, dahil yung sasakyan yung fan direktang umiikot. Yung fan kasi guys naka-direct. Pag mo ng susi sa loob, iikot bigla yung radiator fan kasi naka-direct. Ito koneksyon ng direct fan guys, oh. So titingnan mo guys ha, naubos na yung gasolina ko guys sa paghihintay na uminit ang hose. Uminit ang hose. Kahit anong gawin ko guys, hindi talaga uminit. Hindi siya talaga uminit. Kaya sabi ko parang may mali. Naubos na yung gasolina ko. At saka ito, hindi talaga uminit yung lower hose ng radiator. Kasi dapat iinit to. Ito yung masyadong mainit, pero yung lower hose ko guys, hindi uminit talaga. So anong ginawa ko guys, dahil naka-direct yung fan, ito guys, oh, masyadong trick. Hindi ako magaling guys, nagbasa lang ako sa internet. So paano ko nga ba mapabilis, mapaikot, uminit yung makina guys? Pinutol ko na guys yung connection na naka-direct sa battery. Ang nangyari ito guys, kaya may dyan, pinutol ko na para mas lalong uminit to kasi nga mag-overheat na yan eh. So pinutol ko na, walang connection sa radiator fan hanggang naka-ondar yung sasakyan. So nangyari guys, naubos na lang yung gasolina ko, wala pa rin nangyari. So hindi pa rin guys, wala pa rin nangyari, hindi uminit. Wala talaga. So ngayon guys, ibabaklas ko, titingnan ko yung pagkalagay ng thermostat kasi sa tingin ko guys, mali yung pagkalagay niya. Ayon kasi sa research ko, ang thermostat guys, habang nakatingin ka daw sa engine bay, ito daw yung engine bay, 12 o'clock. Dapat yung thermostat mo is 12 o'clock, nakatingin sa engine bay, ha? Dito, parang ganun, 12 o'clock. Kasi nung ni-demo niya guys, yung thermostat na pagkalagay ay naka-ganun, naka 3 or something 2, ganun. Yung demo niya sa akin. So, nag-research ako sa Google, AI, ChatGPT, tiningnan ko, 12 o'clock daw nakaposisyon. Titingnan ko ngayon guys, babaklasin ko. Ito guys, namili na ako ng tools. Kasi wala akong tools kaya ako nadala. Para matingnan ko kung tama nga bang pagkalagay niya. Kaya sa tingin ko, hindi tama yung pagkalagay niya. Kasi nga, bagong bili to, genuine pa naman to guys. 900 pesos to guys, ang bili ko ng thermostat ito. So babaklasin ko ngayon, titingnan natin. Dapat ang pagkalagay nito guys, ay ganito. 12 o'clock ayon sa guys, sa AI guys, 12 o'clock dapat ilagay yung thermostat. So ibig sabihin kung 12 o'clock siya, dapat ganyan. Yan. Dapat ganyan, oh. Makikita natin guys, ito yung pin niya, oh. Kailangan naka 12 o'clock. Ganun. Oh.